Hello mga konstraka, magandang tanghali po ulit sa inyo lahat. Nandito po ulit yung konstraka si Benny, nagbabalik at syempre MBS Hernandez 19 TV po. Welcome back po muli dito sa aking munting channel. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta dito sa aking channel nga po. Mag-iingat na po tayo kung ano man ang gagawin natin at kung saan man tayo pupunta. Nga pala ang content pa pala natin ngayon, meron pa tayong ayan nga, iwa-waterproofing at ipo-floor topping nga po na ayan, maliit na slab po. At ito pong exterior wall na natagas po kasi sa loob ay waterproofing po natin yan. Ayan po. Gamitin po natin na pang floor topping po. Ayan nga po yung materialis na natin, buhangin, semento, at gagamitan po natin itong Semband na mortar and plaster aid yan para pampakapit po kasi magpo-floor topping po tayo. Para mas maganda po yung kapit, yung lumang semento at yung bago po mas dumikit ng maayos para hindi po maggapak yan, para pag winaterproofing po natin okay na, mas maganda. Ang gagamitin naman natin na pang waterproofing po pagtapos natin pag floor topping at syempre dito sa ating wall, exterior wall, ito nga pong Boys and Flexiband yan, palagi na po natin ginagamit pang waterproofing yan. Boys and Flexiband cementitious waterproofing system, 100% acrylic yan po. Nilinis na po natin to mga construct. Ang nangyari kasi merong mga cut na tiles na nakalagay at tinanggal natin kasi baka doon po kasi pumapasok yung tubig, sumisipsip papunta na po doon sa loob. Yung tinanggal po natin yan para mas maganda rin po yung kapit ng ating floor topping. Nilinis na po natin ito, in steel brush, tinanggal na po yung mga lumot, pati po itong wall, ayan po, nilinis na rin natin yan. Naka-prepare na po yan para pahiran na po natin ang pang waterproofing. Pero bago natin pahiran ng pang waterproofing yung mga crack po, re-repairin po natin yan. Lalagyan natin ng pinagsamang Flexiband sa semento po. Ayan, pang mamasilya po natin dyan. Ayan, yung mga crack na po yan. Kasi dyan rin po sigurado pumapasok yung tubig, kaya natagas po sa loob ng bahay po nung may-ari nitong bahay. Ayan po, gawin na natin mga wasak. Yan, ito nga po ang ating Semband mortar and plaster aid. Yan, i-mix po natin to sa semento. Bali kalahati po nito, tapos 3/4, halos 3 kilo po ng semento na ilalagay natin, kalahati po nito. Ito nga po mga kusrak, mag-umpisa na pa tayo maghalo ng ating gagamitin pang pahid nga po sa ating concrete topping. Semband. Ayan nga po, at Portland cement. Paghaluin po natin yan. Iyon. Kalahating galon po ng Semband. Tapos 3/4 na galon nga po ng Portland cement. I-mix lang po natin ng maayos para walang bobo. Para pag pinahid po natin, mas maganda nga po. Ayan nga po. Tapos lagay lang po natin sa maayos na lagayan para hindi naman po tayo mahirapan sa pagpahid. Tapos mga kusraka, bago tayo magpahid, basahin lang po natin ng kahit papano yung flooring para hindi naman po tuyong-tuyo. Mas maganda po para hindi rin mag-crack yung ating i-concrete topping nga po. Gamit lang po ng paintbrush or roller sa pagpahid nga po ng ating solution. Tapos mga konstraka, habang basa pa yung ating pinahid na mix ng solution nga po ng semento at Semband, ilagay na po natin yung semento ng ating halo. Ay kalat lang po natin ng maayos. Gamitan po ng redela para magpantay.
Dito mga kusirok, ni-level po muna natin ang maayos itong flooring. Nakaklibi na po palabas para kung sakaling uulan na po, maganda naman po yung bagsak ng tubig pababa na. Hindi na mag-stop, wala nang water panding nga po na nagkukos ng tagas sa ilalim nga po. At syempre doon sa mga gilid ng wall nga po at no flooring. Ayan nga po mga kusirok. Binabasa po natin itong flooring bago pahiram po ng ating mixture. Para hindi po mas mabilis matuyo yung ating ipinay. Nagkakapit ng maganda yung ating concrete topping po. Mabuti na lang po, pinagbigyan tayo ng magandang panahon at ito nga, makapagpahid tayo, makapag-concrete topping ng maayos. Para hindi naman pumasayang ang ating materialis, hindi pa ma-wash out. Kasama natin sa paggawa nga po dito si Papa. Doon po siya nagawa sa gutter, nire-repair niya po yung mga downspout. Ayan. Gamit lang po tayo ng roller sa pagpahid, paintbrush. Ikalat ng maayos. Yung pantating nakabistay po na buhangin ang ginamit natin dito mga kusirok. Kaya dapat walang bato-bato para mas maganda po. Kasi hindi naman ganun kakapal na yung ating floor topping, kaya kailangan po nakabistay na buhangin ang ating gagamitin na sa pag-floor topping. Ayan nga po. Dito mga kusirok, halos patapos na tayo. Ayan nga po, natapos na tayo sa floor topping. Papatuyin na lang natin po ito. Tapos ready na siya paira ng ating pang waterproofing up. Ang sunod na gagawin po natin dito, mamasilya natin yung mga wall na may crack nga. Ang gagamitin naman natin na pang masilya, ayan, haluin po natin yung semento, lalagyan ng buhis and flexiband po. So, hindi na po natin kailangan makausap dito ng tubig sa pag-mix. Yung pure na solution na po ng buhis and flexiband ang ating ihalo po sa semento para mas maganda po yung ating pangmasilya. Haluin lang po natin na maayos, kailangan mo naman para mas okay po na ipahid sa wall na pangmasilya nga po. So, dito mga kusirok, magmasilya na tayo. Dito nga po sa exterior po yung mga crack. Ayan nga po. Yun. Medyo maraming mga crack po itong wall, kaya tumagas talaga doon sa loob ng bahay. Kaya kailangan nga po mamasilyahan para mas okay po pag magpahid na tayo ng ating pang waterproofing. Dito nga pala mga kusirok, sa part 2 ng ating video nga po, ipapakita ko yung pagpahid po ng ating pang waterproofing para hindi naman po masyado mahaba yung ating video. Puro masilya lang po ginawa natin dito sa kayong concrete topping. Ayan. Ayos. So paano mga kusirok, update ko kayo sa next video vlog nitong ating project nga po na waterproofing ng mini terrace nga po. Ayan. Siyempre, huwag niyo po kalimutan mag-like, share, subscribe po at click nyo yung notification bell para update kayo
sa mga next na video vlog ko pa po mga gulo. Muli po, bye bye, God bless. Thank you po. Ingat tayo dyan.